Ipinarkada ni Sarah ang kotse sa mabatong daan at naglakat patungo sa rest house ng kanyang nga biyenan. Dala-dala ang nga pinamalengke. Ang araw sa hapon ay dahan-dahang sumisinak sa pagitan ng mga punong mangga at siya ay nakangiti habang iniisip ang surpresang ibibigay niya sa kanila. Si Mateo ay nasa isang business trip, kaya nagdesisyon siyang dalhin ng personal ang nga panggastos na palaging inuwi ni Mateo para sa kanila. Paglapit niya sa beranda, nakarinig siya ng mga pigil na boses. Nakilala niya ang boses ng kanyang biyenan na babae, punong-puno ng emosyon, na may sinasabi tungkol sa konsensya at pagpapatawad. Pagkatapos ay nanigas siya sa kinatatayuan nang marinig niya ng malinaw. Pulseras niya ito. Sigurado ako. Pagkatapos ng maraming taon, paano ito napunta kay Sarah? Anong gagawin natin ngayon? Hindi na ba sila pwedeng manatiling kasal? Hindi. Ganito. Kumabok ng mabilis ang dibdib ni Sarah. Anong pulseras ang tinutukoy nila? At bakit hindi na sila pwedeng magsama ni Mateo? Ngumiti pa naman si Sarah habang inilalagay ang mga lansones at espesyal na kesong puti sa ekobag. Alam na alam niya kung ano ang gustong kanyang ngabiyenan. Paborito ni Carmela, ang nga sariwang lansones at hindi matanggihan ni Tonyo. Ang kesong puti na tanging sa palengke lang na iyon nabibili. Linggo-linggo, sinisiguro ni Mateo na madalhan na mga supply ang kanyang nga magulang na nakatira sa isang bukit na halos 2 oras ang layo mula sa Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil nasa bayahe siya para sa trabaho, naisip ni Sarah na surpresahin sila ng mag-isa. Hindi naging madali ang buhay ni Sarah. Lumaki siya sa piling ng kanyang nga tiyuhin at tiyahin matapos masawi ang kanyang nga magulang sa isang aksidente noong 3 taong gulang pa lamang siya. Naging mabuti sa kanya sina Tito Roberto at Tita Celia. Ngunit palaging may pakiramdam na siya ay isang pabigat, na kumukuha ng espasyo na hindi naman talaga para sa kanya. May sarili silang nga anak. May sariling nga prioridad. Natutunan ni Sarah mula sa murang edad na huwag masyadong maging pabigat, maging independent, at huwag huminging labis. Kaya naman, nang makilala niya si Mateo at ang pamilya nito, para siyang nakatuklas ng isang kayamanan. Isang civil engineer si Mateo. Masipag, mabait, at maalalahanin. Ngunit ang kanyang nga magulang, sina Carmela at Tonyo, ang talagang bumihag sa puso ni Sarah. Tinanggap nila siya ng buong puso. Walang pag-aalilangan, at walang panghuhusga. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Sarah na kabilang talaga siya sa isang lugar. Nakaugalian na ni Carmela na magluto ng masasarap na bibingka at palaging nagtatabi ng labis na hiwa para sa aking anak na si Sarah, gaya ng madalas niyang sabihin. Si Tonyo, isang taong tahimik ngunit mapagbigay, ay tinulungan pa si Sarah na makakuha ng mas magandang trabaho sa munisipyo gamit ang kanyang nga kakilala. Itinuring nila si Sarah hindi bilang isang manugang, kundi bilang isang tunay na anak. Napakalaking bagay nito para sa kanya. Ang bukit ng kanyang nga biyenan ay isang payapang kanlungan, isang bahay na gawa sa bato at kahoy na napapalibutan ng nga namumungang puno, isang inaalagang gulayan, at mga manok na malayang paggalagala sa bakuran. Ginugugol ni Carmela ang nga araw sa pag-alaga ng nga halaman at hiling naman ni Tonyo ang mangisda sa kalapit na sapa. 5 taon na ang nakalipas mula nang lumipat ang 2 retirado roon upang mahanap ng kapayapaan at magandang kalidad ng buhay. May espesyal na alaala si Sarah sa bawat pagbisita. Ang makwentuhan sa beranda kapag dapit hapon, ang amoy ng bagong timplang kapang barako sa umaga, ang huningang maibon, at ang makwento ni Tonyo tungkol sa kanyang kabataan, kaysa isang anak si Mateo, at napakalapit niya sa kanyang nga magulang. Sagrado para sa kanya ang pagbisita sa kanila linggo-linggo, at palagi siyang sinasamahan ni Sarah kung maari. Ngunit ng linggong iyon, kinailangan ni Mateo na bumiyahe upang pamahalaan ang isang construction project sa ibang rehiyon. Mawawala siya ng 10 araw. Kinagabihan bago siya umalis, nag-alala siyang nagsabi, tumawag si nanay at humihiling na dalhan sila ng ilang gamit. Kailangan kong makiusap sa iba na pumunta. Dun naisip ni Sarah ang ideya. Susurpresahin niya sila. Siya na mismo ang magdadala ng lahat. Isa itong paraan upang maibalik, kahit man lang sa maliit na paraan, ang lahat ng pagmamahal na natatanggap niya mula sa pamilyang iyon. Sinuri niyang muli ang listahan. Bukod sa malansones at kesong puti, nagdala siya nga magamot na kailangan ni Carmela. Isang aklat na ipinagbili ni Tonyo, mainit na pandesal, sari-saring prutas, at ilang kakanin na alam niyang paborito nila. Maingat niyang inilagay ang lahat sa kotse.
Nasasabik sa ideyang makita ang gulat at saya sa mga muhangang kanyang nga biyenan. Tahimik ang kalsada ng Huwebes ngang hapong iyon. Maingat na nakmaneho, si Sarah habang ninanamnam ang tanawin na unti-unting nakbabago mula sa maingay na siyudad patungo sa luntiang kabukiran. Naisip niya kung paano nagbago ang kanyang buhay mula nang makilala niya si Mateo. Hindi sila mayaman, ngunit masaya sila. Mayroon silang nga plano, pangarap, at pagkakaisa. Naisip din niya ang kanyang matalik na kaibigang si Lea. Nakasama niyang lumaki sa isang barangay. Para na ring isang kapatid si Lea kay Sarah. Sinuportahan nila ang isa't isa noong mahihirap na taon ng kanilang pagiging teenager. Nakbahaginan ng masikreto, pangarap, at pagkabigo. Wala ring buong pamilya si Lea. Namumuhay siyang makisa at nagtatrabaho ng mabuti upang tustusan ang sarili. Madalas na nag-aalala si Sarah para sa kanyang kaibigan, na tila palaging may bitbit na hindi nakikitang pabigat sa kanyang nga balikat. Pagdating sa bukit, ipinarkada ni Sarah ang kotse malapit sa kahoy na tarangkahan. Kinuha ang nga bitbitin, at naglakad sa pamilyar na landas. Napakagandang hapon, asul ang langit, at may malamig na hanging nakpapasayaw sa mga dahon ng puno. Hindi magtatagal ay makikita na niya ang mga mainit na ngiting iyon na labis niyang minamahal. Narinig ni Sarah ang mga boses sa beranda bago pa man niya tuluyang makita ang bahay. Tila nasa gitna ngeng isang seryosong usapan sina Tonyo at Carmela. Automatiko niyang binagalan ang paglakad, ayaw niyang makaabala, ngunit may kung ano sa mga salitang narinig niya ang nagpatigil sa kanya ng tuluyan, nagtago sa likod ng isang malaking puno ng acacia. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito, Tonyo. Nangingini ang boses ni Carmela. Puno ng emosyon. Napakaraming taon nating itinago ang sikretong ito. At ngayon, kumalma ka, Carmela. Hindi pa tayo nakakasiguro sa anuman, sagot ni Tonyo na sinusubukang magpakahinahon, ngunit naramdaman ni Sarah ang tensyon sa kanyang nga salita. Baka nakataon lang, hindi naman ganun kabihira ang nga pulseras na gawa sa pilak. Huwag kang maging inosente, sagot ni Carmela na may kakaibang gigil. Nakita mo ba ang mga detalye? Ang tatlong bituin na makakabit, eksaktong-eksakto sa iniwan ko sa bata. Ikaw mismo ang nakakilala rito noong kunin mo ang bag ni Sarah kahapon nang mahulog ito. Nakita ko kung paano namutla ang mukha mo. Sinusubukan ni Sarah na iproseso ang kanyang naririnig. Anong pulseras? May dala siyang ilang pulseras sa kanyang bag. Ang ilan ay ginagamit niya. Ang iba ay tinatago bilang alaala. Ngunit wala siyang maalalang nakapukaw ang atensyon ang kanyang ngabiyanan kahapon. Noong nandun sila, para sa pananghalian noong linggo. At kung iyon nga talaga ang pulseras, patuloy ni Carmela, na ngayon ay halos pabulong na lamang kaya kailangan pang mag-focus ni Sarah para makinig. Kung gayon, si Sarah ay, Diyos ko, Tonyo. Sina Sarah at Mateo ay magkapatid. Magkapatid, paano natin sasabihin ito sa kanila? Tila umikot ang mundo ni Sarah. Nadulas sa kanyang makamay ang mapinamalengke at bumagsak sa damuhan na lumikha ang mahinang kalabok. Magkapatid, sila ni Mateo. Walang saysay iyon. Paano silang magiging magkapatid kung lumaki siya sa kanyang ngatiyuhin at kaisa-isang anak lang si Mateo ni na Carmela at Tonyo? Inabandona natin ang isang sanggol na babae, Carmela. Mabigat sa pagsisisi ang boses ni Tonyo. Akala natin ay ginagawa natin ang pinakamabuti. Nawala tayong kakayahang palakihin ang dalawang bata ng sabay, lalo na sa damingang sakit ng sanggol. Ngunit hinabol tayo nito sa lahat ng nga taong nagdaan. Alam ko, humihikbi na ngayon si Carmela. Sa tuwing nagdiriwang ng kaarawan si Mateo, iniisip ko siya. Nabuhay kaya siya? Inampon ba siya ang isang mabuting pamilya? Siguradong kamumuhian niya tayo kung sakaling may malaman siya tungkol sa atin. At ngayon, malalaman natin na napakalapit lang pala niya sa buong panahong ito. Kasal pa sa sarili niyang kapatid. Naramdaman ni Sarah na nanghihina ang kanyang mabinti. Kinailangan niyang sumandal sa katawan ng puno upang hindi matumba. Napakabilis ang tibok ang kanyang puso kaya pakiramdam niya ilalabas ito sa kanyang dibdib. Umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salitang kanyang ngabiyenan. Naghahalo-halo. Lumilikang isang bagyo ngang pagkalito at takot. Tiningnan niya ang kanyang makamay na tila ba makakabigay ito ngang sagot. Alam niya na namatay ang kanyang magulang noong napakabata pa niya. Hindi masyadong nakukwento ang kanyang magatiyuhin tungkol doon. Iniiba nila ang usapan kapag nagtatanong siya nga madetali. Sinabi nila na isa itong mabilis na aksidente sa sasakyan,
At kasama niya ang kanyang lolo't lola noong araw na iyon, hindi na niya ito pinag-alinlanganan. Tinanggap niya ito bilang katotohanan. Ngunit, paano kung may iba pa sa kwento? Paano kung hindi niya totoong ngatiyuhin ang nga ito? Paano kung ang lahat ng alam niya sa kanyang pinakmulan ay isang kasinungalingan na ginawa upang protektahan siya sa isang masakit na katotohanan? Ang pulseras. Sinubukan ni Sarah na alalahanin kung anong pulseras iyon. Saka biglang pumasok sa kanyang isip ang pulseras na pilak na may 3 makakabit na bituin. Ang pulseras na palagi niyang dala sa kanyang bag sa loob niyang isang maliit na bulsa. Isa iyon sa ilang bagay na pag-aari niya mula pa noon. Tulad niyang madalas niyang isipin. Sinabi sa kanyang ganyang nga tiyuhin na suot niya ito nang kunin nila siya, na malamang ay regalo iyon ng kanyang ina. Iningatan ito palagi ni Sarah ng may pagmamahal. Higit pa bilang isang simbolikong alaala kaysa sa halaga nito sa pera. Hindi niya ito madalas ginagamit. Ngunit masaya siyang malaman na naroon lang iyon. Isang manipis na sinulit na nagugnay sa kanyang malabong nakaraan na halos hindi niya maalala. Hindi niya kailanman inisip na ang simpleng pulseras na iyon ay may tinatagong isang nakapipinsalang lihim. Kailangan natin silang kausapin. Pinutol ng boses ni Tonyo ang kanyang magulong pag-isip. Hindi natin pwedeng hayaan na hindi nila alam. Magiging isang pagkakamali ito matapos ang lahat ng nagawa na natin. Alam ko. Tango ni Carmela. Garalgal pa rin ang boses. Pero paano? Paano mo sasabihin sa anak mo na kasal siya sa sarili niyang kapatid? Paano mo ipapaliwanag sa batang inabandona natin na tayo ang mga tunay niyang magulang? At paano tayo mabubuhay kasama nun pagkatapos? Alam ni Sarah na kailangan niyang may gawin, may sabihin, ngunit nanigas siya. May bahagi sa kanya na gustong tumakbo, tumakas sa lugar na iyon, at magpanggap na wala siyang narinig. Ang kabilang bahagi, ang kanyang rasyonal na pag-isip na nagpupumilit na mapanatili ang kontrol, ay alam na kailangan niya itong harapin. Tuklasin ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Huminga siya ng malalim ng ilang beses. Sinusubukang pakalmahin ang nakwawalang puso. Kailangan niyang mag-isip ng malinaw. Kung totoo ang sinasabi ni na Carmela at Tonyo, nangangahulugan iyon na ang buong buhay niya ay nakabatay sa isang kasinungalingan. Hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang kay Mateo at ang kanilang kasal. Ang pag-ibig na pinagsaluhan nila ang lahat ay madudungisan ng kakilakilabot na revelasyong iyon. Ngunit may isang bagay na hindi tukma. Malinaw na naalala ni Sarah si Leah, ang kababata niya. Madalas sabihin ni Leah na mayroong siyang kaparehong pulseras, na mayroong ding 3 makakabit na bitaw. Sinabi niya na ito lamang ang tanging pamana ng kanyang tunay na ina, nang inabandona siya sa isang ampunan noong sanggol pa siya. Madalas silang magbiruan na sila ay makapatid sa puso. Pinag-isa ang makambal na pulseras. Parang kidlat na tumama ang ideyang iyon kay Sarah. Paano kung hindi siya ang inabandonang anak ni na Carmela at Tonyo? Paano kung si Leah iyon? Makapareho ang pulseras. Sigurado si Sarah tungkol doon. Ilang beses na nilang pinakumpara iyon noong matinedier pa sila. Humahanga sa tadhana na nakbuklot sa kanila. Ngunit paano napunta sa kanyang makamay ang pulseras ni Leah? Sinubukan ni Sarah na alalahanin. Ilang taon na ang nakalipas sa isang partikular na mahirap na gabi. Dumadaan sa matinding problema sa pera si Leah, at muntik nang mapalaya sa inuupahan. Tinulungan siya ni Sarah ng pera at si Leah, bilang tanda ng pasasalamat at kawalan ng pag-asa, ay nagpumilit na iwan ang pulseras bilang kolateral. Nangangakong babawiin ito kapag nakapagbayad na siya. Hindi ko matatanggap ang tulong mo ng walang kapalit, pagpupumilit ni Leah habang luhaan. Ito ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako. Ito ang patunay na babayaran kita. Sinubukan ni Sarah na tumanggi, ngunit matigas ang ulo ng kanyang kaibigan. Itago mo kasama ng sayo, para palagi silang makasama tulad natin. Hindi na siningil kailanman ni Sarah ang pera, at si Leah, dahil sa hiya, ay hindi na rin muling binanggit ang pulseras. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan ni Sarah kung alin ang alin, at itinago ang parehong pulseras sa isang bulsanging kanyang bag. Napakamakamuha nila kaya't halos imposibleng matukoy kung alin ang alin nang walang masusing pagsusuri. Nangangahulugan iyon na maling pulseras ang nakita ngang kanyang ngabiyenan. Hindi ang sa kanya ang may espesyal na kahulugan, kundi ang kay Leah. At kung totoo iyon, si Leah ang biolohikal na anak na inabandona ni na Carmela at Tonyo. Si Leah ang kapatid ni Mateo, hindi si Sarah. Agad na nakaramdam ngang matinding ginhawa si Sarah.
ngunit mabilis itong napalitan ng bagong alon ng emosyon. Si Lea, ang matalik niyang kaibigan, na palaging mukhang may daladalang hindi may paliwanag na pasanin, na palaging may hinanakit kapag pinag-usapan ang pag-abandona sa kanya, na mag-isang lumalaban sa mundo. May pamilya pala si Lea sa buong panahong ito, at hindi niya alam. Kailangang sabihin ito ni Sarah sa kanyang ngabiyenan. Kailangan niyang linawin ang hindi pagkakaunawaan bago pa nila pahirapan ang kanilang mga sarili, bago nila may sipang may sabihin kay Mateo. Ngunit sa parehong pagkakataon, nilalamon siyang pagdududa. Dapat ba niyang sabihin kay Lea? May karapatan ang kanyang kaibigan na malaman na mayroon siyang kapatid, na mayroon siyang nga magulang na, kahit na nakagawa ang kakilakilabot na pagkakamali sa nakaraan, ay malinaw na nagsisisi at nagdurusa rito. Sa pag-iipon ng lakas ng loop, pinulot ni Sarah ang maka pinamalengke mula sa lupa. Itinuwid ang mabalikat, at naglakad patungo sa beranda. Si Tonyo ang unang nakakita sa kanya. Agad na namutla ang mukha niya at hinawakan ang braso ni Carmela, tinatawag ang atensyon nito sa presensya ni Sarah. Sarah, mabilis na tumayo si Carmela, sinusubukang itago ang kanyang mukhang basang-basang ang luha. Hindi ka namin inaasahan. Wala namang sinabi si Mateo na pupunta ka. Gusto ko sana kayong surpresahin. Sagot ni Sarah, na mas matatak ang boses kaysa sa kanyang inaasahan. Dinala ko po ang mapinamalengke dahil nasa bayahe siya, pero parang ako po ang nasurpresa. Kailangan ko po kayong makausap. May mga narinig po yata akong hindi ko dapat narinig, pero ngayong narinig ko na po, kailangan po nating linawin ang lahat. Mabigat ang sumunod na katahimikan. Punong takot, hiya, at pag-abang. Nakita ni Sarah na nakpapalitan ng desperadong tingin sina Carmela at Tonyo, hindi alam kung paano mag-umpisa, kung paano ipapaliwanag, at kung paano ipagtatanggol ang kanilang sarili sa nagawa nila maraming taon na ang nakalipas. Upo po kayo. Malumanay na pakiusap ni Sarah, na ina ako ang pakontrol sa sitwasyon. At ikwento niyo po sa akin ang lahat mula sa simula, ang buong kwento ng walang nilalaktawan. Pero bago iyon, may kailangan po kayong makita. Binuksan niya ang kanyang bag at maingat na inilabas ang 2 pulseras mula sa panloob na bulsa. Inilapak ang mga ito sa mesangang beranda na magkatabi. Tiningnan ni Carmela ang 2 pulseras sa ibabaw ng mesa at napahawak sa kanyang bibig upang pigilan ang isang tili. Si Tonyo na nasa tabi niya ay halatang apektado. Bahagyang nangingini ang makamay habang nakasandal sa upuan. 2 sila. Bulong niya na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Paano? Paano naging 2 iyan? Umupo si Sarah sa harap nila. Nananatiling kalmado sa kabilangeng nag-alborotong emosyon sa kanyang loob. Ang isa po riyan ay sa akin. O mas tamang sabihin na sa aking ina. Ayon sa aking matiyuhin. Ang isa naman po ay pagmamayari ng aking matalik na kaibigang si Lea. Ibinigay niya po ito bilang kolateral sa perang hiniram niya noong nakaraang nga taon at hindi na niya nakuha pabalik. Makasama ko po silang itinago. At sa totoo lang, minsan hindi ko na maalala kung alin ang alin. Inunat ni Carmela ang kanyang nangingini na kamay at kinuha ang isa sa mga pulseras, dahan-dahang inikot ito sa kanyang madaliri. Muling napuno ng luha ang kanyang nga mata. Ito yon, sabi niya habang itinuturo ang maliliit na gasgas na halos hindi mapansin sa loob na bahagi. Mayroon itong nga inisyal na ipinaukit ko. Che ate. Carmela at Tonyo. Ipinagawa ko iyon bago ko iwan sa kanya. Kaya kailangan niyo pong ikwento sa akin ang lahat, malumanay na sabi ni Sarah. At kailangan ko pong maintindihan kung ang kwentong ito ay may kinalaman sa akin o kay Lea. Dahil sa narinig ko, iniisip niyo po na ako ang inabandona ninyong anak. Pero sigurado po akong hindi ako yon. Dahan-dahang tumango si Tonyo, na para bang may isang napakabigat na kargahin na tuluyan ng alisin. Sige, karapatan mong malaman ang katotohanan. Lahat ay karapat dapat malaman iyon. Tiningnan niya ang kanyang asawa, na tumango rin. Pinupunasan ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. 32 taon na ang nakararaan. Panimula ni Carmela. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Mga bata pa kami ni Tonyo. 3 taon pa lang kaming kasal. Sinusubukan naming magkaanak, ngunit walang nangyayari. Nagpates kami, sumailalim sa mga paggamot. Ginawa namin ang lahat ng abot ng aming makakaya noong panahong iyon. At saka, kung kailan sumuko na kami, nangyari na nga. Nalaman kong buntis ako. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang maalala iyon. Iyon ang pinakamasayang balita sa buhay namin. Inalagaan ko ang sarili ko na hindi ko pa ginagawa nun.
Sinunod ko ang lahat ng payo ng doktor. Palagi kong pinapangarap ang aming sanggol. Pero may dumating na surpresa. Sa unang mas detalyadong ultrasound, nalaman naming kambal pala. No toko-toko, pag-amin ni Tonyo, nonok po tuloy siya kwento. Wala kaming kakayahang pinansyal para sa dalawang anak ng sabay. Nagtatrabaho ako bilang painanting mason. At si Carmela naman ay janitress sa isang ospital. Nakatira lang kami sa inupahang kwarto. Pero ano ba ang magagawa namin? Mag-aanak namin yon. Gagawa kaming paraan. Nagpatuloy si Carmela. Mahirap ang pagbubuntis. Mataas ang blood pressure ko. Banta ng premature na pangganganak. Nakabedrest ako sa huling 3 buwan. Nang dumating ang oras, mahirap ang panganganak, matagal. Naunang lumabas si Mateo, malusok, umiyak, malakas, perpekto. Ngunit ang sanggol na babae. Nabasak ang kanyang boses at kinailangan ng oras para makabawi. Hinawakan ni Tonyo ang kanyang kamay upang bigyan siyang lakas na magpatuloy. Nagkaproblema ang bata. Nawalan siyang oksigen habang ipinapanganak. Matagal bago siya umiyak. Ginamot siya ang mga doktor ng ilang minuto na tila ilang oras ang inabot. Nang tulian nilang mapabuti ang kondisyon niya, sinabi sa amin na may matindi siyang komplikasyon, problema sa puso, posibleng pinsala sa utak, at mga komplikasyon na mangangailangan ng mamahalin at tuloy-tuloy na paggamot. Diretso ang madoktor, dagdag ni Tonyo, bakas ang kalungkutan sa kanyang boses. Sinabi nilang malamang ay hindi siya abot ng unang taon at kung sakali man, makakaroon siya ng seryosong problema sa paglaki. Kakailanganin niya nga espesyal na atensyon, mga operasyon, at mamahaling gamot. Tiningnan ko ang sitwasyon namin, ang mali naming kwarto, ang nga trabaho naming hindi sapat, at gumawa kami ngang pinakaduwag at pinakamakasariling desisyon sa buhay namin. Nagpatuloy si Carmela habang patuloy sa pag-agos ang maluha. Nagdesisyon kaming panatilihin lamang si Mateo na malusok at ipaampon ang babae na umaasang may isang pamilya na may mas magandang pamumuhay na makakapag-alaga sa kanya ng higit pa sa kaya naming ibigay. Tahimik na nakikinig si Sarah, ipinoproseso ang bawat salita. Nakikita niya ang tapat na pagsisisi sa mga mata ng kanyang ngabiyenan, ang bigat ng nga taon ng pagkakasala na kanilang pasan. Hindi siya naroon para husgahan sila, kundi para umunawa. Bago ko pirmahan ang nga papel, patuloy ni Carmela, gusto kong mag-iwan ng isang bagay sa kanya, isang bagay na kung papahintulutan ng tadhana ay makakulong upang makilala siya. Hinubad ko ang pulseras ko, nabigay sa akin ng aking lola, at isinuot iyon sa pulso ng sanggol. Ipinaukit ko ang aming mga inisyal sa loob nito. Iyon ang paraan ko para sabihin. May pamilya ka, may pinakmulan ka, hindi ka basta na lang itinapon. Ngunit sinabi nila sa amin na hindi siya abot ng 1 taon. Pirmahan namin ang mapapel. Patuloy ni Tonyo. Lumabas kami ng ospital karga-karga si Mateo at iniwan ang aming anak. Noong nga unang taon, nabubuhay kami sa takot na makatanggap ng tawag na nagsasabing pumanaw na siya. Ngunit lumipas ang panahon, walang balitang dumating, at natuto kaming mamuhay kasama ang aming konsensya. Maingat na pinakmamasdan ni Sarah ang bawat ekspresyon, bawat pagtigil, at bawat luha ng kanyang mabiyenan habang hinuhukay nila ang sikretong itinago nila sa loob ng higit sa 3 dekada. Nandun ang sakit, tapat na pagsisisi, ngunit maging ang pagmamahal. Minahal nila ang batang iyon ng labis kaya ginusto nila ang pinakamabuti para sa kanya. Kahit na ang ibig sabihin ng pinakamabuti ay ibigay siya sa mga estranghero. Paano po ninyo nasigurado na alagaan siyang mabuti? Malumanay na tanong ni Sarah. Basta niyo na lang ba siya iniwan sa ospital? Umiling si Carmela. Hindi naman ganun. May programa nun ang DSWD. Ang nga batang may espesyal na pangangailangan ay ibinibigay sa mga rehistradong pamilya, nga pamilyang may kakayahan at kahandaang mag-alaga ng mga batang may problema sa kalusugan. Tiniyak nila sa amin na ibibigay ang anak namin sa isa sa mga pamilyang iyon. Ngunit hindi niyo po nalaman kung iyon nga ang nangyari. Tanong ni Sarah. Hindi namin pwedeng malaman. Sagot ni Tonyo. Bahagi iyon ng proseso. Puputulin ang anumang komunikasyon upang protektahan ang lahat ng partidong sangkot. Pumirma kami sa mga papeles na sumasang-ayon doon. Sa loob ng maraming taon, kinamuhian ko ang sarili ko dahil hindi ako lumaban ng mas matindi. Dahil hindi ako nakahanap ng paraan para mapanatili ang 2 bata. Nagtatrabaho ako ng pakangbaliw. 3 ang trabaho ko ng sabay-sabay. Nagipon ako ng bawat sentimo. Sa loob ng 5 taon,
nakabili kami ng isang mali na bahay. Paglipas ng 10 taon, bayat na ito. Literal siyang nagpakapagod hanggang sa maubos. Dagdag ni Carmela. Tinitingnan ang asawa ng may halong pagmamalaki at kalungkutan. Para bang sinusubukan niyang bumawi sa ginawa namin. Ibinigay namin kay Mateo ang lahat ng aming makakaya at higit pa. Edukasyon, oportunidad, pagmamahal. Ngunit palaging naroon ang anino, ang patlang, ang bakanteng silya sa hapagkainan, ang kapatid na hindi niya kailanman nakilala. Wala pong alam si Mateo tungkol dito, tanong ni Sarah. Bagamat alam na niya ang sagot, wala, pag-amin ni Tonyo. Napagdesisyonan naming huwag kailanman sabihin sa kanya. Inisip namin na magiging pabigat lang iyon para sa kanya at habang lumilipas ang mga taon, tila palaging nagiging mas imposibleng ipagtapat ito. Paano mo sasabihin sa anak mo na may kapatid siya na inabandona mo? Natahimik si Sarah ng ilang sandali. Nilalasap ang lahat. Saka niya maingat na kinuha ang pulseras na tinukoy ni Carmela na naiwan niya sa anak niya. Ang pulseras na ito, dahan-dahan niyang sabi. Hindi po ito sa akin. Ito po ay kay Lea, ang aking matalik na kaibigan. Tiningnan siya ni na Carmela at Tonyo nang may pakalito. Pero nasayo ito, naguguluhang sabi ni Carmela. Nasa akin nga po, pero hindi sa akin, paliwanag ni Sarah. Ibinigay ito sa akin ni Lea ilang taon na ang nakalipas bilang kolateral sa perang hiniram niya. Sa ampunan siya lumaki. Iyon lang ang tanging bagay mula sa kanyang tunay na pamilya. Palagi niyang sinasabi sa akin na ipinanganak siyang may sakit, at inabandona ng kanyang mamagulang na hindi na kaya o ayaw siyang alagaan. Nagsimulang mamuo ang pag-unawa sa mga mukha ang kanyang ngabiyenan. Hinawakan ni Carmela ang kanyang dibdib, na nagpapahaya ang halong pagkabigla, pag-asa, at takot. Si Lea, bulong niya. Ang kaibigan mong si Lea ay anak ko. Sa tingin ko nga po, sagot ni Sarah. Eksaktong makatugma ang inyong makwento. Ang edad niya, 32 taon. Ang pulseras, ang problema sa kalusugan pagkapanganak, ang katotohanang pinaampon siya. Pero nabuhay siya, sabi ni Tonyo, napuno nga pakamangha ang boses. Sabi nga doktor, malamang ay hindi siya abot sa unang taon, pero nabuhay siya, lumaki siya, buhay siya, kumpirma ni Sarah. At isa siyang napakagandang babae, matatag, at masipag. Naging mahirap ang buhay niya. Hindi ko po ikakaila iyon. Ang lumaki sa ampunan ay hindi madali para sa kanya. May mga hinanakit siya. Galit sa pagiging inabandona, pero nakayanan niya at higit pa roon, naging matagumpay siya sa sarili niyang paraan. Umiyak na ngayon ng tuluyan si Carmela. Hindi luhang ang kawalan ng pag-asa, kundi ginhawa na may halong lungkot. Ang anak ko, buhay siya lahat ng mataong ito. Naakala ko marahil ay wala na, pero nandito lang pala siya ng buong panahon. May sakit pa ba siya? Nag-aalalang tanong ni Tonyo. Tumango si Sarah. Opo. Meron. Hindi naging malakas ang puso niya. Kailangan niyang regular na pagpapacheck up, ngem gagamot. Alam niyo po ba na wala siyang maayos na health insurance? Freelancer siya. Kumikita ng sapat. Pero naubos halos ang kita niya sa medical na gastusin. Ilang beses ko na po siyang natulungan doon. Muling bumalik ang paninisi sa sarili sa ekspresyon ng kanyang ngabiyenan. Sana natulungan natin siya lahat ng taong ito. Bulong ni Carmela. Kung alam lang natin. Pero ngayon alam niyo na, mariing sabi ni Sarah. Ang tanong ay kung anong gagawin natin sa impormasyong ito. Gusto niyo po bang makilala si Lea? Gusto niyo po bang sabihin ang katotohanan sa kanya at kay Mateo? Nanatili ang katahimikan sa pagitan nila habang ipinoproseso ng bawat isa ang bigat ng desisyong dapat nilang gawin. Hindi ito isang simpleng desisyon. Ipagtatapat ang mga sikreto, muling bubuksan ang mga sugat, magpapabago ng tuluyan ng nga buhay. Pinunasan ni Carmela ang kanyang nga luha, at direktang tiningnan si Sarah. Bago kami magdesisyon, gusto kong malaman kung anong uri siyang tao, kung sino si Lea. Kwentuhan mo ako tungkol sa aking anak. Nakaramdam si Sarah gurot sa kanyang puso dahil sa tanong na iyon. Nakikita niya ang pakasabik sa mata ni Carmela. 32 taong pagka-curious at pagsisisi na nakatuon lahat sa sandaling iyon. Huminga siya ng malalim at nagsimulang makwento tungkol sa kanyang matalik na kaibigan. Matatak si Lea, panimula ni Sarah na pinipili ng mabuti ang mga salita. Kinailangan niyang maging ganun. Ang lumaking walang pamilya, walang matibay na pundasyon, ay mapipilitan kang maging palaban. Sobrang independent niya. Minsan nga sobra-sobra pa. Bihira siyang humingi ng tulong.
kahit na kailangan niya. Kamukha ba siya ni Mateo ng pisikal? Tanong ni Tonyo na sabik sa anumang detalye. Nag-isip sandali si Sarah. Ngayong nabanggit ni Opo, pareho sila ang kulay ang mata. Pareho ang hugis ang panga. Palagi kong naisip na may pamilyar sa kanya. Pero hindi ko matukoy kung ano. Ngayon alam ko na. Sumandal pasulong si Carmela, na ninanamnam ang bawat salita. At ang kalusugan niya. Sabi mo may problema pa rin siya. Ang puso. Kumpirma ni Sarah. May depekto sa kanyang puso na nangangailangan ng palagyang pagsubaybay. Araw-araw na gamutan. At kailangan ng regular na konsultasyon. May mga pagkakataon na kailangan siyang maospital. Minsan, 2 taon na ang nakalilipas, nakaroon siya ng matinding atake at na-ospital ng 1 linggo. Sinamahan ko siya sa buong panahon na iyon. Wala na siyang iba pang kasama. Muling naluha si Carmela. Naging mag-isa siya sa mga nakatatakot na oras, nung dapat ay kasama niya ang kanyang pamilya. Hindi siya tuluyang naging mag-isa. Malumanay na pagtatama ni Sarah. Nandun po ako at palagi akong naroon para sa kanya. Pero tama po kayo, iba pa rin ang may sariling magulang. Isang kapatid, isang tunay na pamilya. Anong trabaho niya? Gustong malaman ni Tonyo. Isa po siyang graphic designer, freelance siya at napakagaling niya po talaga. May mga regular siyang kliyente, at nagtatrabaho siya ng mabuti. Minsan sumosobra pa. Palagi kong sinasabi sa kanya na kailangan niyang magpahinga pa. Alagaan ng mas mabuti ang kalusugan. Pero natatakot siyang mawalan ng kliyente at mawalan ng kita. Malungkot din siya at nahihirapang magtiwala sa ibang tao at magbukas ang kanyang puso. Nasaktan siya sa ilang relasyon niya. At iyon lang ang nagpatibay sa mga pader na ginawa niya. Halos ako lang po ang taong. Talagang napagsasabihan niya. Nababanggit ba niya ang tungkol sa pag-abandona sa kanya? Tanong ni Carmela na halos pabulong. Dahan-dahang tumango si Sarah. Opo. Minsan, nang may hinanakit, palagi niyang sinasabi na itinapon lang siya ng mga tunay niyang magulang na para bang may depekto siya, hindi ginusto, at hindi sapat para mahalin. Nag-iwan iyon ng malalim na sugat sa kanya. Tinakpan ni Carmela ang mukha ng kanyang nga kamay habang humihikbi. Pero minahal namin siya. Minahal ko siya simula noong unang beses ko siyang makita. Dahil sa pagmamahal kaya namin nagawa ang kakilakilabot na desisyong kiyon. Naisip namin na karapat-dapat siya sa mas magandang buhay kaysa sa kayang ibigay namin. Alam ko po, malumanay na sabi ni Sarah. At marahil balang araw. Maintindihan din niya iyon. Pero hindi iyon magiging madali. Nagtatago siya ng maraming galit, maraming sakit. Ang pag-amin sa katotohanan ay maaring makapagaling sa kanya o maari rin siyang sirain. Hindi natin malalaman iyon ng sigurado. Nagsalita si Tonyo na nanatiling tahimik mula pa kanina. At ikaw, Sarah, ano sa tingin mo ang dapat naming gawin? Kilala mo si Lea higit kaninuman? Sa tingin mo ba dapat naming sabihin sa kanya? Nakisip ng mabuti si Sarah bago sumagot. Sa totoo lang po, hindi ko alam. May bahagi sa akin na nag-iisip na karapatan niyang malaman ang katotohanan. Gusto niya palaging malaman kung saan siya nakmula, kung sino ang kanyang nga magulang. Pero natatakot din ang isa kong bahagi sa idudulot ng pagbubunyak na ito sa kanya. Matatag si Lea. Ngunit marupok din siya sa mga paraan na hindi nakikita ngang marami. At si Mateo, tanong ni Carmela, kailangan niyang malaman na may kapatid siya. Palagi niyang gusto ang kapatid. Palagi niya iyon binabanggit nung bata pa siya. Sinabihan namin siyang hindi na kami makakaanak pa. Nasadyang totoo naman, ngunit nilaktawan namin na may kapatid na pala siya. Karapatan ni Mateo na malaman ang katotohanan, tango ni Sarah. At sa tingin ko'y magiging masaya siya na may kapatid pala siya. Mapagbigay siya. Maunawain. Sigurado akong gugustuhin niyang makilala si Lea, tulungan siya, isama siya sa pamilya. Pero kailangan niyo pong maging handa, patuloy ni Sarah. At naging seryoso ang kanyang tono. Maring maging masama ang reaksyon ni Lea. Baka magalit siya. Maginanakit. Maring tumanggi siyang tanggapin kayo bilang mga magulang. Kailangan niyo pong maging handa sa posibleng iyon. Tumango si Carmela habang pinupunasan ang luha. Alam ko, at may intindihan ko kung kapuputan niya kami, pero kahit papaano, malalaman niya ang katotohanan. Kahit papaano ay makakahingi kami ng tawad. Susubukang makipag-ayos, at ialok ang suporta na dapat sanay na ibigay namin noon pa man. Nagsimulang lumubog ang araw. Kinulayan ang langit ng kulay kahel at rosas.
Nasa beranda pa rin sina Sarah, Carmela, at Tonyo sa isang malalim na katahimikan. Pinoprosesong bawat isa ang nga revelasyon ng hapong iyon habang pinag-isipan ang nga susunod na hakbang. May sasabihin po ako sa inyo, basak ni Sarah sa katahimikan. Nung ikakasal po kami ni Mateo, isinama ko si Lea para ipakilala siya. Dumadaan siya nun sa isang mahirap na sitwasyon, malalang problema sa pera. Naalala, kung tiningnan niya, ang ating pamilya, kayo, nang tanggapin niyo siya ng napakabait, at pagkatapos ay may sinabi siya sa akin na hindi ko makakalimutan. Ano yon? Tanong ni Carmela, na sumandal paharap. Sabi niya, napakaswerte mo, Sarah. Ang tunay na pamilya na totoong nagmamahal sa iyo ay ang tanging gusto ko palagi. At pagkatapos ay ngumiti siya. Ngunit isang malungkot na ngiti na puno ngang pangungulila na nararamdaman sa kanyang dibdib. Tumigil sandali si Sarah at naramdaman ang bigat ng alaalang iyon. Noong panahong iyon, ninais ko ng buong puso ko na sanay makuha rin niya iyon. At ngayon natuklasan kong nakuha naman pala niya sa lahat ng oras na ito. Sandaling ipinikit ni Tonyo ang kanyang mamata, na parabang pisikal na sakit ang masalita ni Sarah. Napakalapit lang namin sa kanya sa isang syudad, at minsan ay maring nakasalubong pa kami sa daan ng hindi namin alam. At nagdurusa siya dahil sa kawalan ng pamilya, samantalang nagdurusa kami dahil sa konsensya sa pag-iwan sa kanya. Napakalupit na birong ang tadhana, bulong ni Carmela. O baka ito ay katarungan. Iniwan namin siya at bilang parusa. Namuhay kami lahat ng mga taong ito nang alam naming nasa isang lugar siya. Nagdurusa. Walang nagawa dahil hindi namin alam kung nasaan siya. Ngunit ngayon alam niyo na, paalala ni Sarah. At may magagawa kayo tungkol dito. Ang tanong ay paano at kailan. Sinabi mong nakararanas siya nga problemang pinansyal, tanong ni Tonyo. Nasa parehong sitwasyon pa ba siya kumpara nung tinulungan mo siya? Bumuntong hininga si Sarah. Mas maayos na siya ngayon, pero hindi masyado. Nagawa niyang gawing medyo matatag ang kanyang kita, pero dahil sa upa, pangaraw-araw na gastusin, at medikal, hindi ganun karami ang naipon niya. Palaging sakto lang, anumang emergency ay magpapabagsak sa kanya. Makatutulong ba kami ron? Agad na sabi ni Tonyo. Sa pinansyal, ibig kong sabihin. Pwede naming bayaran ang mas magandang health insurance niya. Tulungan siya sa magastusin kahit hindi niya alam kung sino ang tumutulong. Kahit sa umpisa lang, tiningnan ni Carmela ang kanyang asawa ng may halong malumanay na paktanggi. Tonyo, masyado namang magiging kakatwa iyon, isang palihim na tulong. Maghihinala siya. At may punto siya. Bukod pa ron, hindi mabuburanging pera ang nakaraan. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito naging tungkol sa pera kailanman. Alam ko, pag-amin ni Tonyo habang kinusot ang kanyang pagod na mukha, kailangan ko lang may gawin. Pakiramdam ko ay inaksaya ko ang 32 taon ng buhay niya at ngayong alam kong nag-exist siya. Na lumalaban siya. Hindi ko kayang maupo na lang ng walang ginagawa. Naintindihan ko po ang nararamdaman ninyo, sabi ni Sarah. Pero tama si Carmela. Kailangan itong gawin ng tama, ng may katapatan. Pinahahalagahan ni Lea ang katotohanan higit sa anupaman. Kahit na nakakasakit ito, kung ganun ay sasabihin na natin sa kanya. Pasya ni Carmela, at naging determinado ang kanyang boses. At sasabihin din natin kay Mateo. Masyado nang matagal na itinago ang lihim na ito. Nakapagdulot na tayo ng maraming pasakit. Panahon na para harapin ang mga kahihinatnan ng aming mga ginawa. Kailan po? Tanong ni Sarah. Babalik si Mateo mula sa biyahe sa loop ngang 1 linggo. Hihintayin natin ang araw na iyon. Pag-isip ni Carmela ng ilang saglit. Oh, sa palagay ko ganun nga. Kailangan nating sabihin sa kanilang dalawa ng sabay, kay Mateo at kay Lea. Karapat-dapat nilang tuklasin ng sabay na magkapatid sila. At kailangan din nating makasama-sama. Tonyo, ikaw at ako. At ikaw, Sarah. Ikaw ang tulay sa ating lahat. Hindi ko po sigurado kung papayag si Lea na pumunta rito, babala ni Sarah. Kung tatawagan ko lang siya at sasabihing, pumunta ka rito. May ipakikilala ako sa iyo. Maghihinala siya. Masyadong mapagduda si Lea. Lalo na kapag tungkol sa mga surpresa. Kung gayon, huwag mong sabihing surpresa, suhestiyon ni Tonyo. Yayain mo siyang maghapunan dito sa bukit. Nakapunta na ba siya rito? Umiling si Sarah. Hindi po, hindi pa kailanman. Palagi niyang tinatanggihan ang nga imbitasyon. Sabi niya ay pakiramdam niya out of place siya. Na ayaw niyang maging isang outsider sa pamilya ng iba. Pero pamilya siya, jeet ni Carmela.
Simulat sapul ganun na. Sadyang hindi lang namin alam kung nasaan siya. Susubukan ko po. Pangako ni Sarah. Yayayain ko siyang maghapunan dito sa susunod na Sabado. 2 araw matapos bumalik ni Mateo. Sa ganoong paraan, may oras ang lahat na ihanda ang kanilang isipan. Nanatiling tahimik ang tatlo muli, na ang bawat isa ay nalulunod sa sarili nilang isipan. Nag-isip si Sarah kung paano lalapitan si Lea, kung paano siya makukumbinsi na pumunta ng hindi nagsisiwalat ng labis. Malamang na iniisip ni na Carmela at Tonyo ang sandaling ang kanilang pagkikita. Nag-insayo sa isip kung ano ang kanilang sasabihin, at kung paano sila hihingi ng tawad. May isang bagay na hindi ko maintindihan, bigla ang sabi ni Sarah. Kung ipinaampon ninyo si Lea sa pamamagitan ng opisyal na ahensya gayang GSWDD, paano siya napunta sa ampunan? Sabi niyo kanina, na may mga rehistradong, pamilyang naghihintay mag-ampon ng, mga batang may espesyal na pangangailangan. Nakatinginan ng hindi komportable sina Carmela at Tonyo. Pati rin kami ay tinatanong iyon, pagamin ni Tonyo. Ang naisip na lang namin ay baka nagbago ang isip ng pamilyang nay talaga, nang makita nila ang tindi ng problema niya sa kalusugan. O baka nakamali ang ahensya. Sa kasamaang palad, noong nga panahong iyon, karaniwang nagpapalipat-lipat ang mga batang may kapansanan sa iba't ibang pamilya at kalaunan ay mapupunta sa ampunan kapag wala nang may gusto sa kanila. Ang kawawa kong bata, bulong ni Carmela, itinanggi ng pauli-ulit, hanggang sa may walang kasama. Pero nabuhay siya. Hinawakan ng mahigpit ni Sarah ang kamay ni Carmela. Mas malakas po siya kaysa inaakala ninyo at ngayon. May pagkakataon na po siyang makaroon muling ng pamilya kung nanaisin niyang tanggapin ito. Ang masumunod na araw ay puno ng halo-halong pag-alala at paghahanda. Palaging nakikipag-ugnayan si Sarah sa kanyang gabiyenan sa pamamagitan ng telepono, na parehong kinakabahan para sa paparating na pagkikita. Umuwi si Mateo mula sa kanyang biyahe noong Huwebes. Pagod ngunit masaya na makauwi. Kinailangan ni Sarah na mag-effort para magmukhang normal. At hindi ipahalata ang malaking sikreto na dalahin niya. Namiss kita, sabi ni Mateo, na niyakap siya ng mahigpit pagdating. Naging maayos ang bayahe, pero iba pa rin kaysa matulog sa hotel. Kamusta ka? Kamusta ang magulang ko? Ayos lang ba ang lahat? Ayos lang, sagot ni Sarah, nakpilit ng natural na ngiti. Actually, iniimbitahan tayong nanay mong maghapunan doon sa Sabado, at isinama ko na rin pala si Lea. Sana ayos lang sayo. Tila nagulat si Mateo, ngunit nasiyahan. Si Lea, sa wakas pumayag din sa imbitasyon. Ang galing. Matagal mo nang sinasabi na kailangan niyang lumabas pa, at makakilalangan ibang tao. Matutuwa si nanay dahil marami siyang pakakainin. Pilit na tumawa si Sarah, at naramdaman ang bigat ni pakakasala dahil sa pagsisinungaling, kahit pa panandalian lamang. Nahirapan siyang kumbinsihin si Lea at nakagawa pa siyang palusot na kaarawan daw ni Carmela, at gusto nitong makilala ng lubusan ang matalik na kaibigan ng kanyang manugang. Hindi ko alam, Sarah. Pag-alinlangan ni Lea sa telepono. Alam mo namang nailang ako sa maokasyong pampamilya. Palagi kong naisip na outsider ako. Sige na, Lea. Pakiusap ni Sarah. Mahalaga iyon sa akin at para din kay Carmela. Lagi kaniyang tinatanong at gusto kaniyang makilala. Isang hapunan lang. Ilang oras lang. Kung pakiramdam mo na ilang ka, uwi tayo ng maga. Nang lumaon ay pumayak ng may pag-atubili si Lea. Ngunit hindi niya matinggihan ang anumang hiling ng matalik niyang kaibigan. Nakonsensya ng husto si Sarah dahil sa pagmamanipula sa sitwasyon, ngunit alam niyang kinakailangan ito. Hindi darating kailanman si Lea kung alam niya ang katotohanan ng una pa lang. Kailangan niyang naroon. Kailangan niyang marinig ang lahat ng personal. Dumating ang Sabado ng napakabilis. Nagising si Sarah nang may kaba sa kanyang dibdib, dahil sa mangyayari. Nag-ayos sila ni Mateo, at umalis patungo sa bukit bandang hapon. Ang plano ay dumating ng maaga para makausap ni Sarah si Mateo bago dumating si Lea. Sa pagbiyahe, nasa magandang mood si Mateo at nag-usap sila tungkol sa trabaho. Gumagawa ng plano para sa susunod na buwan. Sumasagot ng automatiko si Sarah ngunit ang utak ay naglalakbay sa kung saan. Paano siya magre-react? Magugulat. Magagalit dahil sa hindi agad pagsabi. Masaya dahil malalaman niyang may kapatid siya. Nang makarating sila sa bukit, hinihintay na sila nina Carmela at Tonyo sa beranda. Agad napansin ni Sarah ang tensyon sa kanilang mukha. Ang tandangang kawalan ng tulog. Kasing kaba niya ang mga ito. Nanay,
Tatay, binati sila ni Mateo at niyakap ng mahigpit. Namiss ko po kayo. Dala ko po yung libro na hiningi ninyo, Tay. Salamat, anak, sabi ni Tonyo, na ang boses ay bahagyang paos. Nakpalitan ang makahulugang tingin kina Sarah na hindi nakahalata si Mateo, at napatango. Mateo, sabi ni Sarah, na hinawakan ang braso nito. Kailangan ka naming makausap, ang mga magulang mo at ako, bago dumating si Lea. Tiningnan sila ni Mateo, at dahan-dahang nawala ang ngiti nang mapansin ang seryosong sitwasyon. Anong problema? May sakit ba ang isa sa inyo? Wala. Walang ganun. Mabilis na pampakalma ni Carmela. Walang may sakit, pero may mahalagang bagay na sasabihin kami sa iyo. Isang bagay na dapat sinabi matagal na panahon na ang nakalipas. Umupo sila sa beranda gaya nung ginawa ni Sarah, at kanyang mabiyanan ilang araw na ang nakalilipas. Magkatabi sina Carmela at Tonyo, makahawak kamay upang suportahan ang isa't isa. Katabi naman ni Sarah si Mateo, na handa siyang tamayan. Mateo, simula ni Tonyo nang may mabigat na boses. Ikaw ay lagi naming mahal na anak. Aming dangal, aming ligaya. Hindi na mababago iyon, anuman ang matutuklasan mo ngayon. Ngunit mayroong isang bagay na tungkol sa pagkakapanganak sa iyo at sa pamilya natin na hindi namin nasabi kailanman. Halatang nanigas si Mateo. Ompon po ba ako? Tanong niya, na siyang unang pumasok sa kanyang isip. Hindi, sabi ni Carmela. Tunay ka naming anak. Pero hindi ka naging kaisa-isa. May kakambal kang kapatid na babae. Labis ang sumunot na katahimikan. Nakpalipat-lipat ng tingin si Mateo. Umaasang may magsabing biro lang ito, pero lahat sila ay seryoso, na ang nga mata ay nangingilit ang luha. Kapatid, sagot niya kalaunan, pinoproseso ang nga salita. Kakambal? Saan? Nasaan siya? Bakit hindi niyo sinabi kailanman? At dun, na may garalgal na boses at tumutulong luha, ikinuwento ni Carmela at Tonyo ang lahat. Ang pagbubuntis ng kambal, komplikadong panganganak, problema sa kalusugan ng sanggol na babae, ang maling desisyong ipampon siya. Tahimik na nakinig si Mateo habang nagbabago ang emosyon ng kanyang muha. Gulat, kalituhan, kalungkutan at galit. Inabandona niyo siya. Sa wakas ay sabi niya, puno ngang matinding emosyon ngunit mababa ang boses. Iniwan niyo na lang siya dahil hindi siya perpekto. Hindi iyon ganun. Pagpapaliwanag ni Tonyo. Wala tayong kakayahan nun. Sabi ngang doktor, ay hindi siya mabubuhay ng matagal, kaya naisip namin. Naisip ninyo ang inyong sarili. Sagot ni Mateo, sabay tayo. Pinili niyo ang malusok na anak, at itinapon ang isa. Diyos ko, paano niyo nagawa? Tumayo si Sarah at hinawakan ang kamay nito para pakalmahin. Naunawaan niya ang inis nito at galit, ngunit alam niyang may idadagdag pa sa istorya. Mateo, patapusin mo muna sila. Malumanay na sambit niya. Mayroon ka pang kailangang malaman. Huminga ng malalim si Mateo ng ilang beses para pakalmahin ang emosyon. Umupo itong muli ngunit tila depensibo. Sige po, ituloy niyo na. Umiyak ng umiyak si Carmela at sinabing. Sam nga nagdaang taon nakaramdam kami ng konsensya. Pinagsisihan naming lahat ng aming nagawa. Hindi lumipas ang isang araw nang hindi ko siya naalala. Naisip, nagtataka kung nasaan na siya at kung okay lang siya. O kung kinamumuhian ba niya kami. Pero, noong nakaraang maaraw lang ay nakita ko ang magpapabago ang lahat. Naikwento niya rito ang tungkol sa pulseras na napansin sa bag ni Sarah na kinilala niya agad. Sa umpisa ay umasa sila na baka inabando ng anak nila si Sarah. Nakinig si Mateo at nagbago ang reaksyon sa galit hanggang pagkalito. Teka lang, sabi at lumingon kay Sarah. Hindi kita kapatid di ba? Pakiusap naman sabihin mong hindi tayo magkapatid. Hindi tayo magkapatid, mabilis na pagpapahinahon ni Sarah. Ang pulseras ay hindi sa akin, kundi kay Lea. Ang iyong kapatid ay si Lea. Napanganga si Mateo sama sinabi, si Lea. Matalik mong kaibigang si Lea. Tiningnan niya muli si Sarah at kanyang nga magulang. Sigurado po ba kayo? Sigurado kami. Pagkumpirma ni Tonyo. Nagtukma ang lahat. Edad, pulseras, sakit at pagpapalaki sa isang ampunan. Si Lea ang inyong kambal na kapatid. Sumalampak muli si Mateo sa upuan. Pilit pinoproseso ang impormasyon. Si Lea. Ulit niya. Kilala ko siya. Nakausap na ngang ilang beses. Nakapunta na siya sa bahay natin, at sa buong panahon ay kapatid ko pala siya. Hindi pa niya alam, sabi ni Sarah.
Ngayong darating siya mamaya para makapaghapunan. Alam niya lang ito ay isa lamang regular na pagsasama-sama. Sasabihin natin mamaya. Naisip namin na dapat sabay ninyo itong dalawa malaman. Na makasama kayo kapag nalaman niyo ang buong katotohanan. Inilagay ni Mateo ang mga kamay sa mukha. Kita rito ni Sarah ang kalituhan ng damdamin ni Mateo. Sa isang banda ay galit sa magulang. At sa kabilang dako, tuwa at lungkot dahil matagal na itong nahahanap ng nakakabatang kapatid at hindi alam iyon ay matagal na niyang nakasama. Kamusta naman siya? Tanong niya agad. Ibig ko sabihin ay, alam ko naman ang kaunti tungkol sa kanya. Pero kwentuhan niyo ako. Malusog ba siya? Nakaroon ba ang magandang buhay? Nag-alinlangan si Sarah sa pipiling nga salita. Siya ay matatag, palaban. At may magandang talento pero hindi niya natamasa ang magandang buhay. Ang paglaki sa ampunan ay mahirap. Maliban pa sa mayroon siyang sakit na kailangang ipa-check up ng regular at mabigat iyon sa mga taong inabandona. Bumalik naman ang tigas sa kanyang muka habang nakatingin sa magulang. So naranasan niya na maghirap at lumaban ng mag-isa habang ako nandito nagpapakasarap sa maibinigay niyo at wala siyang natamo kahit konti, sabi niya. Alam ko anak, umiyak na sagot ni Carmela. Kaya nga walang kahit ano ang mapapalit at magagawa. Kung babalik lang ang panahon ay tatama ko ang managawa naming pagkakamali. Subalit ang kaya na lamang po naming ialok ngayon ay magpadala at makipagkompromiso bilang inyong pamilya. Kompensasyon. Tumawa ng pakla si Mateo. Paano may kokompensasyon ang 32 na taon ng pag-abandon? Paano may kompensasyon ang pagiging inosente ng inabandonang pamilya? Imposible na yun mangyari, may pagalang na sabi ni Sarah. Ngunit pwede nang isipin magmula ngayon. Pwede ninyong ibigay kung anong hinihiling niya noon. Magulang, pamilya, at kapatid na nag-aalala sa kanya. Di man natin mabura ang nangyari pero pwede namang baguhin ang kanyang hinaharap. Tiningnan ni Mateo si Sarah nang may halong kontra na emosyon sa kanyang nga mata. Gaano mo ito katagal na nalaman? Ilang araw na, pag-amin ni Sarah. Nakataon lang na nalaman ko at nakatulong ako rito ngang ilang araw para plano kung paano sasabihin sa inyong dalawa. Dapat sa unang sandali pa lang pala sinabi mo agad. Walang inis sa pananalita bakus ito ay tila dismayado. Alam ko, pasensya na nang dahil dun. Pero kinakailangan na marinig mo iyon mula sa magulang mo na tayo ay nagsama-samang iyon para pag-usapan. Ang tunongen sasakyan na papalapit ang gumambala sa kanilang konversasyon. Dumating na si Lea. Napasinghap silang lahat sa beranda. Alam nilang ang nga susunod na minuto ang pinakakrusyal na pagkakataon. Nandito na siya. Sabi ni Sarah na tumayo at lumingon. Mateo, ayos ka lang ba? Kaya mo bang gawin to ngayon? Humingangang malalim si Mateo. At tumayo. Oh, kailangan ninyong malaman at gusto rin niyang malaman na ako ang matagal ng kapatid sa habangang oras. Dumating na si Sarah para tanggapin. At may kabahan na ang magkakaibigan at nagsabi. Pero naihanda na niya ang boteng wine. Sabaha, sabi ni siya, sabi ni Lea na kuminang, sabi ni Isa, nandito na ako, hindi ko rin alam kung bakit ako natuloy pero ayan, salamat sa pagdating, sabi ni Sarah habang yumakap. Mahalaga itong ibig sabihin para sa akin. At mangangahulugan ito para sa iyo rin. Nakikita rito ni Lea na siya, at napatingin. Ano bang ibig sabihin mo? Halika na. Sabi ni Sarah habang hawak ang kamay. Maraming gusto makakilala sa inyo. Nakikita na ito ni Lea, sa kabuuan ng beranda subalit baka sa kanyang mukha ang kawalan ng malinaw na pangyayari. Nang pumasok dito na parang namumugla si Lea, at sabay napayak. At huminto at sabay na tiningnan sa iba pa. Anong nangyayari? Tiningnan isa-isa sa mag-asawa. Sarah sabi mo simpleng hapunan lang natin ito. O at patawat kung nagsinungaling ako, sabi ni Sarah. Pero nandito ka. Nandito po ang bawat isa sa inyo. Upo na muna po kayo. Malalaman niyo po rito ang gusto niyong malaman. Nakatingin ng may hindi tiwalang ngunit umupo ng mabagal sa silya na binigay sa kanya ni Sarah. Nasa pagitan nina Carmela at Tonyo. Tiningnan rito ni Mateo ang kakambal dahil di mapakali ito. Lea, panimula ni Carmela, nanginginig ang boses. Alam ko na parang nakakabaliw pakinggan ito, marahil imposibleng paniwalaan, pero kailangan mong pakinggan ang lahat bago ka makriyak. Tinatanggalan niyo akong bait, sabi ni Lea, dilat ang mga mata. Pwede bang may magsabi sa akin kung anong nangyayari? Mayroon kang pilak na pulseras, sabi ni Tonyo, na may tatlong makakabit na bituin.
Iniwan mo iyon kay Sarah ilang taon na ang nakalipas bilang kolateral para sa perang hiniram mo. Napakurap si Lea, nagulat sa pagbabago ng usapan. Oh, nasa akin iyon dati. Iyon lang ang tanging naiwan ng tunay kong nga magulang noong inabandonan nila ako sa ospital. Bakit, anak? Dahil ako ang nagiwan ng pusras na iyon sa iyo. Sabi ni Carmela na garalgal ang boses. 32 taon na ang nakalipas sa isang ospital, nanganak ako ngang kambal, isang lalaki at isang babay. Ikaw ang babaeng iyon. Napakabingingang sumunod na katahimikan. Tiningnan ni Lea si Carmela na parabang nagsasalita ito ng ibang wika. Ganap na hindi maproseso ang nasalita. Ano? Sa wakas ay nasabi niya. Hindi. Walang saysayon. Kayo ang mamagulang ni Mateo. Paano ako naging? At saka nagsimulang luminaw ang lahat sa kanyang isipan. Tiningnan niya si Mateo. Tiningnan niya ito ng maayos sa unang pagkakataon mula nang dumating siya. Ang parehong kayumangging mata. Ang parehong linyang ng panga. Ang mga maliliit na pisikal na katangian na inakala niya noon na isang pagkakataon lamang. Hindi. Bulong niya at padabok na tumayo. Hindi ito maaari. Tumayo rin si Mateo na maingat na inabot ang kanyang kamay. Totoyan. Kapatid kita. Kakambal kita. Kapatid. Naging istrikal ang boses ni Lea. Basta-basta na lang kayong susulpot at angkinin akong pamilya ninyo pagkatapos ng 32 taon. Inabandona niyo ako. Iniwan niyo ako sa isang ospital dahil hindi ako sapat dahil ako ay depektibo. Hindi ganun iyon. Tangkang paliwanag ni Carmela habang tumatayo. Pakiusap. Hayaan mong ipaliwanag ko. Ipaliwanag. Mapaklang tawa ni Lea. Anong dapat ipaliwanag? Hindi niyo ako gusto. Pinili niyo siya. Sabay turo kay Mateo. At itinapon niyo ako. At ngayon, makalipas ang madekada, ano ang gusto ninyo? Humingi ng tawad, makipag-ayos. Oh, simpleng sagot ni Carmela. Oh, gusto naming humingi ng tawad sa iyo. Gusto naming makipag-ayos. Gusto ka naming maging bahaging buhay namin kung papayagan mo kami. Kung papayagan ko kayo. Umiling si Lea habang nagsisimulang pumatak ang ngaluha. Wala kayong kaalam-alam kung gaano kahirap ang lumaki ng mag-isa na walang kahit sino. Wala kayong ideya sa mga gabing umiyak ako. Tinatanong kung anong mali sa akin para itakwil akong sarili kong mga magulang. Walang mali sa iyo. Sabi ni Tonyo. Matatak ang boses niya ngunit mabait. Kami ang nakamali. Naging dua kami. Makasarili. At walang dahilan para pabulaanan ang ginawa namin. Pero kailangan mong maintindihan. Sinabi ng doktor na hindi ka mabubuhay. Na magiging maikli ang buhay mo at puno ng pagdurusa. Akala namin inililigtas ka namin doon. Na mas maalagaan ka ngang pamilyang may mas maraming pera. Pero walang pamilyang nakampon sa akin. Pait na sabi ni Lea. Napunta ako sa ampunan. Mag-isa. Palaging mag-isa. Nagsalita na rin si Mateo na kanina patahimik. Wala akong alam dito. Lea. Wala silang sinabi sa akin. Nalaman ko lang wala pang isang oras ang nakalipas na may kapatid ako. At kasing gulat at lito ako tulad mo. Pero ang pakakaiba. Hindi ako galit sa iyo. Galit ako sa kanila. Tiningnan niya ang kanyang nga magulang. Galit ako dahil ginawa nila ang desisyong iyon, dahil pinakaitan nila tayong makasama sa lahat ng mataong ito. Tiningnan ni Lea si Mateo. At sa unang pagkakataon ay hindi lang galit ang nakita niya, kundi pati na rin ang sakit sa mata nito. Biktima rin ito ngang sitwasyong ito sa ibang paraan, ngunit isa pa rin itong biktima. Talaga bang wala kang alam? Tanong niya na medyo humina ang boses. Wala. Kumpirma ni Mateo. Kung alam ko lang, ginawa ko sana ang lahat para mahanap ka. Gusto ko palaging kapatid. Naramdaman kong nag-iisa ako bilang kaysa isang anak, at sa buong panahon ay nandun ka nagdurusa at wala akong alam. Si Sarah, na nanatiling tahimik sa buong usapan, ay tuluyang lumapit kay Lea. Alam kong sobra-sobra ito, pero hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Hindi mo kailangang magpatawad ngayon. Basta alam mo lang na may pamilya ka, Lea. Palagi kang mayroon nun. Hindi ka na nag-iisa. Muling sumalampak si Lea sa silya at tinakpan ang mukhang kanyang makamay. Nanginginig ang kanyang mabalikat sa pagikbi. Umupo si Sarah sa kanyang tabi, inakbayan siya upang aluin. Nanatiling nakatayo si Mateo. Gustong lumapit, pero hindi sigurado kung magiging katanggap-tanggap iyon. Umupo rin sina Carmela at Tonyo. Binibigyan si Lea ang espasyo para may proseso ang lahat. Tumagal ang katahimikan. Nabinasak lamang ang mahihinang pag-iyak at ang huningang nga ibon sa malayo. Sa wakas,
Ibinaba ni Lea ang kanyang nga kamay at tiningnan si Carmela. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi niya na may paos na boses. Mula sa simula, karapat-dapat kong malaman ang buong kwento. At sa ikatlong pagkakataon sa loop niyang 1 linggo, muling ikinuwento ang nangyari. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbigay niyang mas maraming detalye sina Carmela at Tonyo. Pinag-usapan nila kung paano ang buhay nila noong panahong iyon, ang kanilang takot at kakapusan, kung paano kinarga ni Carmela si Lea pagkapanganak, kung paano siya umiyak, nang iwan ang pulsaras bilang tahimik na pangako na galing siya sa pamilyang nagmamahal sa kanya. Ikinuwento nila ang nga taon ng pagsisisi, bawat kaarawang ipinagdiriwang kasama ni Mateo habang nagtataka kung buhay pa ba si Lea. Ang magabingang hindi paktulok, ang mapalihim na luha, ang bigat ng konsensyang daladala nila. Nakikinig si Lea habang nababakas sa mukha niya ang iba't ibang makakasalungat na emosyon. Galit, sakit, kalituhan, pero dahan-dahan, ay kasama ang bahagyang pag-unawa. Hindi pa siya handang magpatawad, pero kahit papaano ay nagsisimula na siyang makaintindi. At ang sakit ko, tanong niya. Sabi ngang na doktor hindi ako magkakaroon ng normal na buhay. Malinaw na nagkamali sila. Hindi ng buo. Malumanay na sabat ni Sarah. May problema ka pa rin sa puso. Lea, kailangan mo pa rin ngamot at pag-alaga. Ngunit sumobra ang naging tantiya nga na doktor sa sakit mo. Mas matatak ka kaysa sa inakala nila. Palagi naman, bulong ni Lea, mas sa sarili niya kaysa sa iba. Palagi akong kailangang maging ganun. Sa wakas, kumilos si Mateo at lumuhod sa tabingang upuan ni Lea. Alam kong hindi mo ako kilala ng lubusan. Alam kong kakaiba at nakakalito ito. Ngunit gusto kitang makilala, Lea, ang aking kapatid. Kung papayagan mo ako, tiningnan siya ni Lea. Tiningnan niya ng buo. Napansin ang mga pagkakapareho na nunay hindi niya napapansin. Inabot niya ang isang nag-alangang kamay at hinawakan ang mukha nito. Sinusundan ang hugis ng panga na kamukhang-kamukhangang sa kanya. Magkamukha tayo. Manghang sabi niya. Dati ko pa iniisip na pamilyar ka, pero hindi ko matukoy kung gano. Ganun din ang naramdaman ko, pag-amin ni Mateo. Mula ng unang beses kang isama rito ni Sarah para maghapunan, may nararamdaman akong koneksyon na hindi ko may paliwanag. Ngayon ay naintindihan ko na. Kambal kayo. Malumanay na sabi ni Carmela. Mayroong ugnayan sa pagitan ng kambal na higit pa sa kayang ipaliwanag ng pag-iisip. Nakilala niyo na ang isa't isa nang hindi alam kung bakit. Bumaling si Lea sa kanya. Maingat pa rin ang ekspresyon. Sabi mo mahal mo ako, na ang pag-iwan sa akin ay ang pinakamahirap na bagay na ginawa mo. Paano mo ine-expect na maniniwala ako rito kung napakadali mo akong naiwan? Hindi iyon madali, sagot ni Carmela na muling bumuhos ang luha. Iyon na ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko, pero sa pagkakataong iyon akala ko yun ang tama. Akala ko magkakaroon ka ng mas magandang buhay sa ibang pamilya. Nagkamali ako. Matinding pagkakamali. Tama ka. Pahit na sang-ayon ni Lea. Nagkamali ka at ako ang nagbayadenge. Presyo sa desisyon mo sa buong buhay ko. Alam ko, bulong ni Carmela. At kung may babalik ko lang ang oras, gagawin ko ang lahat ng makaiba. Ngunit hindi na pwede. Ang tanging kaya kong gawin ngayon ay maging narito, at ialok sa iyo ang dapat na ibinigay ko sa iyo mula pa sa simula. Isang pamilya, tahanan, at walang sawang suporta. Matagal na natahimik si Lea. Nakapikit ang mamata habang naglalaban-laban ang matinding emosyon. Nang buksan niyang muli. May determinasyon na hindi. Naroon kanina. Hindi ko po alam kung mapapatawad ko kayo, tapat niyang sabi. Hindi. Daadaan uman ang mangyari. Siguro hindi na nang buo, pero handa akong subukang kilalanin kayo, at bigyan ito mapagkakataon, anuman ang mangyari. Halatang-halata ang ginhawa sa mamuha nina Carmela at Tonyo. Iyon lang ang hinihiling namin, sabi ni Tonyo. Isang pagkakataon. Unti-unti. Muling tiningnan ni Lea si Mateo. At ikaw? Gusto mo ba talagang makaroon ng kapatid na parabang isa lang estranghero? Hindi ka estranghero, maring sagot ni Mateo. Kapatid kita. At gusto kitang makilala. Gusto kong makabawi sa nasayang na oras. Gusto kong maging kasama mo magmula ngayon. Sa wakas ay isang maliit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Lea. Isang kapatid na lalaki. Sambit niya. Ninanamnam ang masalita. Gusto ko palaging kapatid. Anumang pamilya. Sa totoo lang. Ngayon mayroon ka na, sabi ni Sarah,
napinisil ang kamay ng kaibigan. May kapatid ka, may magulang ka. At andito ako bilang kapatid mo sa puso. Tiningnan ni Lea si Sarah. Napupuno muli ang mata niyang luha, pero ngayon ay luhang pasasalamat. Ilang araw mo na itong alam pero hindi mo sinabi sa akin. Alam ko, at humihingi akong pasensya, sabi ni Sarah. Pero inisip ko na kailangan mo itong marinig mula sa ating lahat. Kailangan mong makita ngang dalawang mata mo na ito ay totoo. Totoo nga, pagulit ni Lea. Na tila sinusubukan pa ring maniwala. May pamilya ako. Isang tunay na pamilya. Makalipas ang 6 na buwan, ang bahay sa bukit ay naging mas buhay kaysa dati. Araw Linggo ngayon. Araw ng pagsasama-sama ng pamilya. Para sa tradisyonal na pananghalian na gustong-gustong lutuin ni Carmela. Puno ang mesa. Tatatnam ga pakaing inihanda niya ng buong umaga na may kasamang pagmamahal. Maagang dumating si Lea, gaya ng madalas niyang ginagawa nitong mga nakaraang buwan. Sila ni Carmela ay nakaugalian ng magluto ng sabay tuwing Linggo, isang ritual na nakatulong upang mas makilala nila ang isa't isa at unti-unting mapagilom ang ngalumang sugat. Hindi perpekto ang kanilang relasyon. May makapanahon pa rin ng tensyon at di pagkakaunawaan, ngunit bumubuo sila ng isang bagong bagay. Isang totoong bagay. Dumating sina Mateo at Sarah pakaraan, dala ang panghimagas at mas marami pang kwentong may babahagi. Naging mabilis ang pagiging malapit nina Mateo at Lea, nang malaman nila na marami silang pagkakatulad higit pa sa genetika. Halos araw-araw silang nag-usap, nakikita para makape, mamasyal, at simpleng makasama. Tinulungan ni Tonyo si Lea na kumuha ng mas magandang health insurance at ipinagpumilit niyang samahan siya sa lahat ng mahahalagang medical na appointment. Sa simula, umayaw si Lea. Dahil ayaw niyang tumanggap ngang tulong. Ngunit dahan-dahan niyang natutunan na ang pagtanggap ngang suporta ay hindi kahinaan, kundi bahagi ito ang pagkakaroon ng pamilya. Habang nananghalian, pinagmasdan ni Lea ang lahat sa paligid ng mesa, si Carmela na masayang nakukwento, si Tonyo na tumatawa, sina Mateo at Sarah na nagpapalitan ng matatamis na tingin, at siya, si Lea sa gitna ng lahat, kabilang sa isang pamilya, kabilang sa isang lugar. Hindi ito isang kwentong pantasya. Ang nakaraan ay hindi nawala, hindi milagrong nawala ang ngapaklat, ngunit ang hinaharap ay naging kakaiba. Ngayon ay mayroon na siyang nga posibilidad na nun ay wala. May pagmamahal, suporta, at ugnayan siya. At nang tignan ni Lea, ang pilat na pulsras sa kanyang pulso, ang tatlong bituin na makakabit na kumikinang sa sikat ng araw. Hindi na lang sakit ang nadarama niya. Nakadama siya ng pag-asa, pasasalamat, at naramdaman niya na marahil, sa wakas, siya ay nakauwi na sa kanyang tahanan.